tayo ng Commonwealth. So meron tayong isang subscriber dito. Ang ingay ng map. Meron tayong isang subscriber dito na humingi ng tulong. Ito talaga, nakita ko naman na deserving niya. Deserving niya. Dito ba tayo? Kasi ko naman na legit siya, tsaka deserve niya na matulungan. So isa siyang PWD mga dre. So pupuntahan ko siya today. Titignan ko kung ano yung kalagayan niya. So first time ko siya mamimit today. And ayun, tignan natin kung ano mangyayari. Nag-email kasi siya sa akin. Sana kung sakaling mga dre, may magagawa tayo, tulungan natin siya. So mga dre, hindi ko alam kung saan tanong tayo. Lagoon Street. Lagoon? Oo. Ay pupuntahan ako dun sa isang subscriber eh. Padaan kayo, sabi ko, si yun, Lods Nging dyan. Thank Sir, you. sige sir, thank you Pahamak tong maps eh. Dito daw pala dapat. Saan kaya yung number 24? Ito. Tao po. Ito pala bukas pala. Ay, magandang hapon ba? Hapon po. May Shell po ba dyan? Eseyo? Ha? Shell Eseyo? Wala. Ano po ba ito? Lagoon? Ay, hindi po ba? Doon pa po. Okay, thank you po. Okay, thank you. Kala ko ito yung lagoon eh. Oo, mali tayo doon ah. Lagoon na kaya nga ito? Idol! Saan po ba yung lagoon? Ito. Number 24 po. Ano pangalan? 48 sir. 48? Doon pa. 1 sir. Pangalan doon. Kakanan na ako dito o diretso pa? Ay, kakanan na lang kayo dyan. Sabay tanong nila. Ano ba pangalan? Shell. Sel. Eseyo. Ay, ayan o. Ayan, dyan, yan. Yung may tindahan. Tarang mo sa may tindahan. Yan, pamilya niyan. Ayun yung nagpa-barbecue. Okay, okay. Sige, thank you, thank you. Magandang hapon po. Relatives niyo po ba si Shell Eseyo? Saan po siya makikita? Thank you. Magandang hapon po. Si Shell po. Ay, ayun pala siya. Akala ko babae eh, sorry. Saan po pwede makakita si sir? Sa labas? Ay, makakalabas po ba siya? Oo, pwede ko i-ano siya. Idol, pwede ba kita mastorbo? Pwede naman. Pwede. Meron kasi siyang nilalapit sa akin na project for APOS sa mga taong kagaya niya na may kapansanan. So tignan natin kung ano yung sasabihin niya. Papa-explain natin sa kanya kung ano yung project niyang yun, at saka kung sino makikinabang, at saka kung magkano yung kailangan para mabuo yung project. So sana mga dre makatulong tayo para naman guminhawa yung buhay niya, at saka yung mga tutulungan niya pang iba kahit papaano, kahit konti lang, di ba? So yan.
akala ko babae ka. Hindi ko naman na-check yung profile mo. So, ayun. Di ba nag-email ka sa akin? Lalapit nga natin konti. Ayan, di ba nag-email ka sa akin? Pero, sabi mo kasi, meron kang project. Ano ba yung project na yun? Kumbaga, meron ako kasing grupo na association. Hmm. Parang case ko, muscular dystrophy. May association ako kasi karamihan sa amin, puro bata. Hmm. Tapos, nagtatanong sa amin kung may service. Pwede bang mahiram na service? Mm. Kasi magpapacheck up sa hospital, papagamot, gano'n. Wala pa kami kasing pondo para makapag-provide na ng gano'ng service. Ano ba itong service na to? Sasakyan? Kahit tricycle. Tricycle lang. Accessible para sa naka-wheelchair. Para kasi hindi siya binubuhat. Okay. So, bali yung tricycle na yun, yung sidecar niya, magiging... Accessible for naka-wheelchair. Baga, yun nga, para hindi ka nabubuhatin, tapos ilalagay doon yung wheelchair mo. Kasi karamihan ng case na gano'n, ayaw talaga, lalo na sa mga nagtataxi, ayaw nila talaga na nagpapabuhat, nagpapaasin. Oo. Kasi isa pa, istorbo rin sa sa taxi kasi bubuhatin pa siya. O kaya, pati yung wheelchair ilalagay sa likod. Kaya naisipan namin na kahit di na tayo magpagawa ng kahit tricycle naman na, total malalapit lang naman yun dito sa amin. Kung tricycle, bali, kapag nagko-commute ba kayo, saan ba kayo usually pumupunta? Madalas sa hospital. Sa hospital, yung hospital na yon, pwedeng dumaan doon ng tricycle. Pwede naman siya. Allowed naman siya, basta yung nakasakay, hindi talaga dalhin sa hospital. Okay. For sure naman, itong project na to marami makikinabang, di ba? Sa tingin mo, mga magkano ang aabutin ng project na yan? Depende siguro sa sa gagawa ng sidecar, kung hindi mabait, siyempre. Kasi ang cost talaga ng sidecar na stainless, 35K. 35,000 stainless. Stainless siya. Wala pa yung motor nun? Wala pa yung motor. Kumbaga yung mga motor, siguro pwede na mga Pantra, gano'n. Kasi yun lang naman kadalasan. Sino po ka man lumapit sa barangay? Regarding dyan? Hindi pa kasi hindi ako lumapit sa mga barangay. Nag-email din ako sa mga senador. Pero ang reply nila, lahat daw ng pondo na nakalaan na sa mga may COVID patient. Okay. Reply nila. Kaya naisipan ko na try natin sa normal na tao ko to, mga vlogger, Kumbaga, sa mayor, nag-try na kami. Pero nagdalawang isip kami kasi nga tinamaan tayo ng COVID. Pinagbabalakan na namin. Tapos nagtatanong-tanong kami, paano ba mag-recruit naman? Paano ba? May nagturo sa amin, ganito gawin nyo. Kung gusto nyo nakapangalan sa grupo nyo, pero under pa rin ang LGU, yung sasakyan. Kunyari, T-Bike. Dadaan pa rin sa kanila yun, pero sa pangalan nyo yun. Anong berry kung idadaan sa LG yung tricycle? Kasi nga, hindi siya, yung bypass ba na tinatawag, hindi pwedeng bypass. Kailangan dadaan sa pitaw. Alam nila yung mga lalabas na pondo. Okay. Para dun sa processing ng funds. Liquidation ba? Tama. Kamusta ka naman? Okay naman. Kahit di nakalabas, okay. Talaga nandito ka lang, lalo na nung Okay. before ECQ nandito ka lang talaga. O nakakalabas ka doon? Nakakalabas ako, may mga meeting kami kada buwan. Sinusundo rin ako ng PWD na mayroong sariling tribe na wheelchair accessible siya. Siya yung naging service. Talaga? Bali, kumbaga nandun ako, na-inspire ako doon sa ginawa niya. Ang kuhayos ito kasi hindi mo na kailangan talaga bumaba. Kahit ako kasi kapag lumalwas, kailangan ko assistant. Pero nung simula nung naging service niya, hindi ko na kina-assist. Drop by drop na lang. Nagawa natin ng paraan. Hindi ako nangangako gaya ng ginawa ko kay Tatay Pando, di ba? Kilala mo naman si Tatay Pando. Yun, talagang love na love yung tao yun. Nakaka-inspire na yung ginawa. So yun, gaya ng ginawa ko sa kanya, hindi ako nangangako na makakapag-produce tayo ng gano'n. Pero alam mo naman din sa sarili mo na malaki yung kailangan. So hindi natin mapoproduce agad-agad dyan if ever na magre-raise tayo ng funds. Diba?
Pero gagawin ko yung lahat ng paraan, gaya ng ginawa ko sa kanya, para matulungan ka, para makapag-produce tayo ng panibagong motor, at saka yung sidecar. Kasi, sa totoo lang, marami nagre-request sa akin. Oo nga, nakababasa ko doon sa comment. Ayun, ako yun, nababasa mo naman. Sir, baka pwede mong bigyan mo ako ng motor, mabigyan mo ako ng motor, ganyan, ganyan. Ang dami nagre-request. Siyempre, hindi naman lahat kaya natin tulungan, di ba? Hindi naman lahat kaya nating bigyan. Siyempre, ako din sa sarili ko, meron din ako kapasidad when it comes to financial, di ba? So, ang sa akin, basta wala akong sasabihin tapos o hindi ako makakako sa'yo na matutulungan kita. Pero, tutulungan kita in any forms na alam ko at saka hanggang kung saan ang kaya ko. Paano bang gusto mo? If ever na magkakaroon ng donations via cash, i-recto ko ba sa'yo? O Kahit ikaw na sir lumawa. ako na lang muna? Gano'n ka na katagal na may kapansanan na ganyan? Since high school. High school? Nakakalakad ako nung bata pa ako. Pagtungtong ko ng high school, nakakalakad ako pero hindi rin normal. Ika-ika lang. Pagtungtong ko ng high school, doon ako umina yung ako. Kasi nga yung case ko na muscular dystrophy, talagang kapag nagka-edad ka na, hihina-hina yung mga Talaga. Yung may tinatawag na polio? Hindi po, iba pa ba yun? Iba yun. Ano yung layman's term na tawag dyan? Muscular dystrophy. This is siya na bihira lang sa atin talaga. Pero ilan lang yung tinatamaan ka. Pero kapag tinamaan ka, malala talaga. Kasi pwede namin ikamatay pagtungtong namin ng 30 anyo. Ganon? Ilan taon ka na ba? 35 na ako, asawa ng Diyos. Hindi sabihin, hindi totoo yan. Kasi siguro ano yun, case to case basis. Depende rin sa kasi meron ding 6 na na sa muscular dystrophy, meron din 6 na case. Meron din Gravel, Duchenne. Pinakamalala ang Duchenne kasi bata pa lang meron na siya. Ganon. Hindi na siya umabot talaga ng 20 years old. So you mean, yung disease na yan, hindi lang naapektuhan yung legs mo? Hindi lang. Kasi muscular diba? So lahat ng muscle mo. Yes po. Shit. Pero okay na sa akin yun. Hindi siya okay. Tanggap ka naman sa akin. Pero walang gamot dyan? Wala Sa ngayon? Sa ngayon po wala po talaga kahit sa ibang bansa. Kadalasan ng treatment para mapabagal yung paghihina ng muscle. Ano yan? May maintenance ka? Ang maintenance namin yung ano tawag din lang, yung injection. Para sa magpalaki ng katawan. Steroids? Yun. Yun? Kasi hindi ako nagte-take nun kasi kumbaga malipasan akong pag-turok ng steroids. Mabilis na akong mahihina. Hindi na ako nag-try talaga. Saka biopsy, hindi na ako nagpa-biopsy kasi sabi naman ng neurologist na nag-check up sa akin, okay na yun ka lang magpa-biopsy. Yan talaga yung case mo. Kasi masakit din yung biopsy. Kumbaga, kukuha ka ng muscle. Tapos yun. Wala silang kukuha pa rin. So, kukuha. Kaya natatakot din ako. Hindi ba genetically yan? Genetically po. Shit. Tinanong ko naman si mama sa si papa kung may ganitong case sa lahi nila. Sabi na wala na. Baka ang iniisip ko po, sa side ni mama po madalas kasi sa genes ng babae. Baka dekada bago pa may pasa. Ako ngayon. Siguro yung mga ninuno mo, di ba? Kasi si mama kasi dito na lumaki sa Maynila. Kasi yung na-trace namin, sir, yung kalagayan, 3 years old. So nalaman nyo na nung 3 years old siya? Ano siya, straight, flat-footed. Dalawang flat-footed niya. Ngayon, yun namin sa ortho. Naka 2 shoes kami ng paggawa. Yun, mahina talaga mga bones niya. Ini-EMG yan. Tinusok-tusok yung kanyang Talagang mahina talaga yung mga joint niya, yung mga bones niya. Positive 3, ganyan. 3 years old. Ngayon, nung time na nakita siya naglakad, tumayo, umawak siya ng pag-ganon. 3 years old siya. Yung sabi sa ortho, Talaga? na ano na ba yan, na x-ray na ba yan sa sa balakang, sabi nila. Eh hindi pa. Hindi naman nila pinus na paano sa, tawag na yung x-ray. Ngayon, sabi ng binan ko, huwag daw, baka lalo kasi nakakalakad pa siya eh. Medyo na siya, pipilay-pilay na gano'n. Kaya pag
Tumay siya, gano'n. Yun yung growers Hanggat na lumaki na siya, habang lumalaki. Ganun yung pagtayo talaga. Tutukod siya. Mm. Una yung Alaga rin naman siya sa physical, sa exercise, sa ano. Nag-ano rin naman ako, nag-hire naman ako ng physical physical therapy, nagbayad ako. Pinalakyan. Ngayon, tapos sinan siya na magpa-medical doon sa Jose. Sa Reyes. Yun, MDAP. Ayun nga, muscular dystrophy nga lang. Kaya nagkaroon siya ng grupo. Paano Dre? Last na ako ha. Thank you. Nay, thank you po. Thank you. Yun, kayo na nakakita at kayo na humurga kung karapat dapat lang tulungan si Shell o Shell kasi pangalan niya ata Richard eh. Pero sana samahan nyo ako mga Dre sa journey ko na to dahil kasi tutulungan ko siya mga Dre. Tutulungan ko siya sa abot ang aking makakaya. So yung mga Dre, tutulungan ko siya sa abot ang aking makakaya gaya ng pagtulong na ginawa natin kay Tatay Pando. Diba? So nakita nyo naman mga Dre kung ano yung kalagayan niya tsaka kung ano yung kalagayan ng buhay nila. Diba? Dito sa Quezon City. So sabi ko sa kanya hindi ako nangangako na matutulungan ko siya pero gagawin ko yung lahat ng aking makakaya para siya ay matulungan. Starting today, moving forward, tutulungan ko si Shell Iseo sa PWG. So nakita nyo naman kung ano yung kalagayan niya dahil ang sakit niya yun, yung muscle niya yung kinakain disease yung muscle niya kaya ang nangyayari unti-unti siya nanghihina hanggang sa dumating yung point na hindi na siya nakakatayo o nakakalakad by himself. So ganun yung naging kalagayan niya nowadays mga Dre. So ito naman mga Dre, for sure talagang deserving naman tong tulungan talaga. Actually ang kumbaga ang lifespan nila is hanggang 30 years old lang. So siya naman umabot naman siya ng 35 and meron din siyang isang kasamahan na nasa 40 years old na. So pero nandun yung age range kapag tinamaan ka ng ganong sakit. Nung nalaman ko yung mga Dre, sobrang nanlumo ako. Halos hindi ako makapagsalita. Kumbaga nakalimutan ko lahat yung mga itatanong ko sa kanya dapat. So yun, parang ayoko masabihin na gano'n pero parang masyadong maiksi yung mundo, masyadong maiksi yung buhay niya para sa mundong ibabaw na kung saan marami pa siyang pwedeng ma-experience, ma-enjoy habang nabubuhay siya, di ba? So yun, pasensya na kayo mga Dre, medyo nalungkot talaga ako doon sa mga nalaman ko sa kanya, yung mga kinakwento niya sa akin kanina. Kaya medyo naging speechless na ako. Pero tinanong ko naman siya kung paano niya gustong matulungan. So sabi ko sa kanya, magra-raise ako ng funds para sa kanya dahil itong project na to ay para sa kanya at saka dun sa mga taong kagaya niya na mayroong katulad ng sakit niya. So if ever na ma-produce natin to mga Dre, hindi lang siya makikinabang nito, maraming tao na may kapansanan ng katulad sa kanya ang makikinabang. Gagawa ngayon tayo ng panibagong GCash account para sa kanya lang. Tapos para dun sa lahat na gusto mag donate para sa kanya.
ay doon babagsak lang. Bali ang project na to ay tatawagin natin Project Shell. Yung Project Shell na to ay para makapag-raise tayo ng funds, para makabili tayo ng isang single motorcycle at saka ng sidecar na accessible para doon sa mga PWD na kagaya niya. So mga dre, ngayon lang ulit ako hingi sa inyo ng konti pabor na sana i-like nyo tong video na to, tong vlog natin na to, at saka paki-share syempre. Pagka kasi maraming likes yung isang vlog, mas nire-recommend siya ni YouTube. Kapag kasi syempre na-share nyo, merong ibang tao na makakapanood nung video niya, diba? Umaasa ako na matutulungan nyo ako sa puntong ito, dahil gusto ko siya talaga matulungan. Hindi lang siya, pati yung mga taong kagaya niya na pwede makinabang no Project Shell na gagawin natin. So yung mga dre, that's pretty much it for this vlog. Yun, sana matulungan natin si Shell para sa gagawin natin Project Shell, para makapagbudos tayo ng tricycle na tricycle na accessible para sa mga PWD. So kapag nagawa natin ito mga dre, for sure maraming mga PWD na kasali dun sa group nila makikinabang nito. So maraming salamat mga dre. Ngayon pala nagpapasalamat na ako sa pag-like nito video na to at pag-share. At alam kong tutulungan nyo ako na maipakalat natin itong video na to para mas makatulong tayo sa kanila. Pag hindi ko na papakita mga dre, see you on my next one. CSC, rock and roll.